Good morning mga brad. So andito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Ito, so lagi tayo pupunta dito bumili ng gulay. Tingnan nyo naman yung ginawa ng mga taga rito mga. So ang sipag nila dito sa gilid ng sloping area. Tapos tinaniman nila ng radish. Ayun ay mustasa pala. Tsaka pechay. Tignan nyo yung mga pechay nila Grabe, napaka ganda Amazing. Tingnan nyo, wala kasi yung may-ari nito. So dito lang tayo, baka pagkamalan tayong Pero yung dito, hindi nila sinayang yung lupa. Tingnan nyo. Tsaka lapit na ng tubig So hindi ka na matatama ring mag magdilig-dilig. So ito kasi yan ay free naman yan yung hindi naman parang libre lang yung pagtatanim nila dito. Pero may mga buyer na sila dito tong pechay na to. Yan tuwing December sila nag-start. Ano na ngayon? January 31, last month of the January. Yan So meron din mga pechay dito. Tingnan nyo naman. Ay mga radish. Yan, tsaka yung banda dun, pichay din. Tsaka yun. Ayun Kung titignan natin dito. So pwede rin kayo mag-direct dito kung gusto nyo bumili ng panggulay-gulay or yung mga maramihan din. Yan Yan So may mga kamuting kahoy din dito sa gilid. Tapos radish. Ito mga dati dito mga kawayan dati dito, tignan nyo nung pero inayos nila, sayang kasi yung space, kaya yun tinaniman nila. Good job. So itong mga to parang sinabog lang nila, sabog lang at least sa napakinabangan yung lupa, hindi sayang. Tingnan, malawak din yung petsayan nila sa baba. So mas marami yung pechay kaysa sa radish kasi yun po yung mas mabenta. So ito dati hindi po ganyan yun. Itong flood control ba tawag dyan. Yan. Kaya naayos na nila. Kasi binabaha po yan dati. Tsaka maraming kangkungan yan yung kangkungan dati. Ito dito, di ba? So ito yung gamit nila pang dilig. Ngayon medyo maambo-ambon ngayon Tingnan nyo. Wala yung may-ari dito. Bibili sana tayo ng pechay kaso wala yung may-ari. Every morning naman sila dito, chine-check nila yung tanim nila. So pag punta kayo ng Bulacan, Santa Maria, so pwede nyo, ito pag nakita nyo tong diking to, dito sila. Yan. So, malapit lang sa kalsada. Madali lang kasi harbisin ang pechay. So mga 30 days yan pwede nang harbisin. Basta di nga lang 30 days basta 25 days kasi subok ko na rin Tatanim na rin tayo ng pechay nun. Nasa Pangasinan pa tayo. So ito at least di nasayang to. So pwede pa na nilang taniman to kahit sitaw man lang, di ba? Mag-intercrop sila. Good job sa kanyo. So yun lang mga brad. God bless. Okay, so ito naman po yung punlaan nila ng pechay dito. Ayan napakalawak din ito mga brad. Tingnan nyo. Hanggang dun sa dulo. So dyan sila pala nag-imbak ng tubig Ayan dalawa yan. Tapos dun kasi medyo mataas na po ito pag kukuha sila ng tubig dyan sa ilog. Dito para iwa-water pump lang nila. Malalagyan yan yun. Mag-iimbak sila doon. Tapos doon sa isa. Diba? So ganun yung ginagawa nila dito. Ito siguro mga 1 week old na itong mga to. Itong mga pechay nila. Ready for transplant na rin. Yan Napakaraming punlaan ang pechay. Parang nakita ko sa dalawang plastic po yung nakikita ko doon na ng pechay. So brand po ng S-West yung kanilang tinanim dito.